Si Timothy Burns, na kilala bilang Tim sa kanyang mga kaibigan, ay sinuri ang kanyang cellphone pagkatapos mag-iwan ng mensahe para sa kanyang asawa ng 5 taon, si Candace, na mas gustong tawaging Candy. Kakasulat niya lang ng kontrata sa serbisyo sa isang malaking kumpanya sa California na may mga opisina sa buong bansa. Alam niya na ang kanyang boss, si Jake Hudson, ay matutuwa dahil ang bagong kontrata ay nangangahulugan ng malaking paglago para sa kanyang IT firm at isang malaking pagtaas sa sweldo para sa kanya. Siguro ngayon, naisip niya, sila ni Candy ay sa wakas ay makakapagsimula na ng pamilya na pinlano nila. Ngunit hindi niya maalis ang mga pagdududa na sumuot pagkatapos ng kanilang camping trip kasama si Jake mahigit 1 linggo na ang nakalipas. May kakaiba kay Candy nang makabalik sila. Tila abala siya halos sa lahat ng oras, at nagsimula siyang sanjitan siya. Ngunit hindi lang iyon. Nang makauwi sila at ihagis ang kanilang mga damit sa labahan, napansin niya ang isang kakaiba sa gusset ng kanyang underwear. Pinulot niya ang mga ito at nakita na anumang bagay iyon ay tumigas at may napaka-natatanging amoy. Pagkatapos ay tumama ito sa kanya, at ang kanyang mundo ay parang gumuho. Determinado na alamin ang katotohanan, bumisita siya sa isang abogado upang tuklasin ang kanyang mga opsyon, dahil malapit na siyang pumunta sa West Coast. Kung nagloko si Candy, wawakasan nito ang kanilang kasal. Sigurado ka ba na nagloloko ang iyong asawa sa iyo? Tanong ni Ruby Hawkins, isang abogado sa batas ng pamilya at diborsyo na inirekomenda ng isang kaibigan na kakadiborsyo lang sa kanyang asawa dahil sa panloloko. Hindi 100%, sagot ni Tim, ngunit kailangan kong malaman, at kung ginagawa niya, gusto ko ng diborsyo. Karamihan sa mga diborsyo sa estadong ito ay nangyayari ng walang sinuman na may kasalanan, paliwanag ni Ruby. Maaari kang magsampa batay sa infidelity, ngunit kakailanganin mo ng matibay na ebidensya, tulad ng mga litrato o video. Eksakto, tanong ni Tim. Eksakto. Sabi ni Ruby. Maaari akong kumuha ng isang investigador upang sundan siya at alamin ng may katiyakan kung gusto mo. Oo, pakiusap, sang-ayon ni Tim. Ano ang maaari kong asahan sa panahon ng diborsyo? Tanong niya. Dahil halos pareho ang kinikita niya sa iyo mula sa iyong trabaho sa pagtuturo, malamang na hindi mo kailangang magbayad ng child support, paliwanag ni Ruby. Wala kang pag-aari at walang mga anak, kaya ang mga ari-arian ay hahatiin 50-50. Pananatilihin mo ang iyong pensayon, at pananatilihin niya ang kanyang pensayon. Kung mapapatunayan natin ang infidelity, gagamitin natin iyon upang makakuha ng isang paborableng resulta. Sisismulan ko na ang mga papeles at ipapadala ko sa sandaling mayroon na tayong ebidensya. Okay, sabi ni Tim. Gawin na natin. Wala ako sa bayan sa loob ng halos 3 araw, kaya sa tingin ko doon niya malamang na gagawin iyon. Tinawagan ni Ruby ang kanyang investigador, si Marvin Johnson, na nagmungkahi na mag-install si Tim ng isang tracking app sa kanyang telepono. Binigyan din niya si Tim ng isang aparato upang mag-record ng mga tawag sa telepono sa kanyang landline at isang audio recorder upang itago sa kanyang pataka. Kinasusuklaman ni Tim ang paggawa nito, ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan. May iba pang mga senyales din. Simula ng mag-camping trip, si Jake ay naging mas mayabang at mapang mata, halos parang alam niya ang isang bagay na hindi alam ni Tim. Nagpigil si Tim ng 1 linggo, at inihatid siya ni Candy sa airport. Hinalikan siya nito ng palm at sinabing, tatawagan kita mamayang gabi pagkatapos ng hapunan. Okay, honey, sagot niya. Mag-ingat sa paglipad. Sa unang gabi na wala si Tim, tinawagan niya si Candy tulad ng ipinangako at nagulat nang sabihin niya sa kanya na maghihintay siya sa isang party na inihahanda ni Jake sa gabing iyon. Ayon kay Candy, isa sa mga waitress ay nagkasakit, at tinanong ni Jake kung maaari siyang pumalit. Wala siyang binanggit na anumang plano kanina. Nangako siyang babayaran ako ng $150 para sa gabing iyon, sabi ni Candy. Kailangan ko ang dagdag na pera, dahil hindi ako makakabalik sa trabaho sa loob ng ilang linggo.
Alam ni Tim na malapit nang magsimula ang mga klase at kailangan niya ang pera, ngunit may kakaiba. Talaga? Tanong ni Tim. Okay, sige, pero mag-ingat ka at sabihin mo sa akin ang tungkol dito bukas, okay? Okay, sagot niya. Alam mo na mahal kita, di ba? Oo, sabi niya, at mahal din kita. Magandang gabi. Pagkatapos tapusin ang tawag, isang buhol ang bumaluktot sa kanyang tiyan. Tinawagan niya ang investigador. Gusto kong ipaalam sa iyo na hiniling kay Candy na maghintay sa isang party sa bahay ni Jake Hudson, sabi ni Tim. Okay, sagot ni Marvin. Babantayan namin siya at ipapaalam namin sa iyo kung ano ang aming malalaman. Salamat, sabi ni Tim, tinatapos ang tawag. Kinabukasan, tinawagan niya si Candy sa kanyang cellphone ngunit walang sumagot. Tinawagan din niya ang kanyang home phone ngunit umabot lamang sa answering machine. Natiyak niya sa kanyang sarili na hindi niya ginugol ang gabi kasama si Jake. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-asa ay nadurog nang makatanggap siya ng isang email mula kay Marvin sa araw na iyon. Si Candy ay ginugol ang gabi sa bahay ni Hudson, at nandoon pa rin siya, ang nabasa sa email. Naging abala siya kagabi. Naglakip ako ng ilang mga litrato, ngunit babalaan kita. Ang mga ito ay medyo graphic. Ibibigay ko sa iyo ang aking buong ulat kapag bumalik ka. Binuksan ni Tim ang mga attachment, at lumubog ang kanyang puso. Ang kanyang minamahal na asawa ng 5 taon ay nagkaroon ng lovemaking sa 3 lalaki damit, 3 lalaki. Mga lalaking minsan niyang itinuring na kaibigan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, at bumuhos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya makapaniwala ang kanyang nakikita. Sinubukan niyang tawagan siya muli, ngunit dumiretso ito sa voicemail. Tinawagan din niya ang kanyang home phone ngunit umabot lamang sa answering machine, nang hindi nag-iiwan ng mensahe. Pumunta siya sa hotel bar upang lunurin ang kanyang mga kalungkutan. Kinabukasan, sinuri niya ang tracker at natagpuan na ang telepono ni Candy ay nasa bahay pa rin ni Jake, na nangangahulugang malamang na nandoon pa rin siya. Kinumpirma ito ni Marvin sa pamamagitan ng isang email na naglalaman ng 2 pang litrato ng kanyang asawa. Ang likas na katangian ng mga litrato ay kapareho ng mga nakaraang litrato, ngunit may 10th lalaki, kabilang si Jake, ang kanyang anak na si Mike, at 5 pang empleyado ng IT company ni Jake. Ito ang mga taong minsan niyang nakita bilang maasahang mga kasamahan, ngunit hindi na. Hindi niya nakilala ang iba pang 3 at ipinagpalagay na sila ay mga kaibigan ni Mike. Nakumpleto niya ang kanyang negosyo sa kontrata ng kliyente sa California sa kamay, nag-check out sa hotel, at sumakay sa isang maagang flight pauwi. Sumakay siya ng taxi mula sa airport at napansin na nawawala ang kotse ni Candy nang makarating siya sa bahay. Sinusuri ang tracker, nakita niya na ang kanyang telepono ay nasa bahay pa rin ni Jake. Pumasok siya sa loob, nagpalit ng damit, at tinawagan ang opisina ni Ruby. Nagulat siya nang sabihin ng kanyang receptionist na available siya at makikita siya sa hapon. Tinawagan niya si Candy sa kanyang cellphone at nagulat nang sumagot siya, na parang hingal. Hello, sabi niya. Hi, ako ito, si Tim, sagot niya. Nasaan ka? Nasa bahay ako, sagot niya. Tinatapos lang ang ilang mga bagay bago magsimula ang klase. Nagulat siya sa kanyang walang pitagang kasinungalingan. Ah, ganoon, sabi niya. Well, tapos na ako dito sa California at pauwi na ako. Oh, okay, sagot niya. Sobrang miss kita. Tawagan mo ako kapag nakarating ka na at sisunduan kita sa airport. Hindi, huwag kang mag-alala, sabi niya. Sasakay ako ng taxi. Bye. Tinapos niya ang tawag, nagtataka kung napansin niya na hindi niya sinabi na mahal niya siya o binanggit na magkikita sila mamaya. Umiling-iling, lumabas siya ng bahay upang bisitahin si Ruby. Tumingin si Candy sa telepono pagkatapos tapusin ni Tim ang tawag. Palagi niyang tinatapos ang mga tawag sa pamamagitan ng pagsasabi na mahal niya siya, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya ginawa. Hindi rin mukhang pala kaibigan ang kanyang boses.
Plano niyang bumalik sa bahay pagkatapos ng unang gabi, ngunit ang humiga ng hubad sa pagitan ni Jake at ng kanyang anak ay napakasarap para umalis. Naisip niya na may utang siya nito sa kanyang sarili. Matatapos na ang lahat ng ito kapag nagsimula muli ang mga klase, pangangatwiran niya, at hindi malalaman ni Tim. Kaya, ginugol niya ang susunod na araw at gabi kasama si Jake at ang kanyang anak na si Mike. Sa ikalawang araw na iyon, pumunta si Jake sa trabaho ng ilang oras, ngunit pinanatili siyang abala ni Mike at inayos pa na sumama ang ilang kaibigan niya sa kanila. Nang bumalik si Jake sa bahay, nakikipag-lovemaking siya kay Mike sa kama ni Jake. Nang matapos sila, tiningnan siya ni Jake at sinabing may isang ngising nakakaloko, kaya siguro dapat kong ipadala ang asawa mo ng mas madalas. Alam mo na malapit nang ipagpatuloy ang aking mga klase, sabi niya, kaya hindi ako magiging available sa loob ng 1 linggo. Hindi ako mangangahas na gumawa ng anumang bagay na tulad niyan habang nasa bahay pa siya. Bakit hindi? Tanong ni Jake. Siguro masisiyahan siyang makita kung paano katratuhin ng totoong mga lalaki para sa isang pagbabago. Tumawa sina Jake at Mike. Well, aaminin ko na nagkaroon ako ng isang magandang panahon, sabi niya, ngunit mahal ko pa rin si Tim, at hindi ko siya gustong saktan. Siguro maaari kong ayusin na ipadala siya sa malayo para sa katapusan ng linggo, sabi ni Jake, pagkatapos ay maaari kang pumunta at makipaglaro sa amin. Mukhang nakakatawa, sabi niya, ngunit sa isang punto, malalaman niya. Hindi isang tanga si Tim, alam mo. Huwag kang mag-alala, sabi ni Jake, kinukuha ang kanyang video camera. Ako ang bahala kay Timmy Boy. May isang bagay lang. Ano iyon? Tanong niya. Hindi ko na gusto na makipag-lovemaking ka sa kanya, sabi ni Jake. Ngayon pag-aari ka na namin, naiintindihan. Ngunit paano ko pa mamahalaan iyon? Tanong niya. May isip mo ang isang bagay, sabi ni Jake. Mag-isip ka ng isang dahilan tulad ng, sumasakit ang ulo ko, o isang bagay. Okay, susubukan ko, sabi niya. Kalaunan ng araw na iyon, dumating ang ilang kaibigan ni Mike at nagkaroon ng kanilang pagkakataon kay Candy. Inanyayahan ni Jake ang ilang single guys mula sa grupo. Opisyal na siyang naging isang party promiscuous at nasisiyahan dito. Lubhang nagulat si Tim nang makita niya ang lahat ng ebidensya na nakolekta ni Marvin. Bukod sa mga litrato, mayroong 2 DVD ng mga video na nagpapakita ng kanyang asawa na gumaganap ng iba't ibang mga gawain sa ilang mga lalaki, mga bagay na hindi niya kailanman gagawin para sa kanya. Ang kanyang pag-ibig para sa kanya ay kumupas habang pinapanood niya ang kanyang pagpapakasama. Inaliw siya ni Ruby hanggat makakaya niya, ngunit ito ay isang nawawalang dahilan. Paano niya, na basta na lang, naging isang taksil pagkatapos ng 5 taon, nagtaka siya. Ano ang ginawa ko upang mapaglingkuran ito, at kumusta naman si Jake? Itinuturing niyang kaibigan ang mas matandang lalaking ito, ngayon alam na niya ang mas mahusay. Sisismulan ko na ang pagsasampa ng diborsyo na binabanggit ang infidelity, sabi ni Ruby. Kung gusto mo, maaari rin akong magsampa ng isang kaso para sa alienation of affection laban kay Jake at sa mga lalaking katrabaho mo. Ang mga kasong ito ay karaniwang hindi gaanong kalayo, ngunit sa tingin ko makakakuha tayo ng isang magandang settlement. Gawin mo ang dapat mong gawin, sabi ni Tim. Huwag ka lang gumawa ng anumang bagay na hanggal, babala ni Ruby. Ayokong piyansahan ka sa labas ng kulungan. Umiling si Tim. Huwag kang mag-alala, sabi niya, hindi ko gagawin. Kailan mo may hahanda ang mga dokumento? Maaari kong ihanda ang lahat para ipadala sa loob ng ilang araw, sabi niya. Samantala, subukang kumilos ng normal sa paligid ng iyong asawa. Hindi ako ganoong kagaling na aktor, pag-amin ni Tim, at hindi ko na siya muling hahawakan. Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang nakuha niya mula sa lahat ng mga lalaking iyon. Sabihin mo sa kanya na hindi ka maganda ang pakiramdam, iminungkahi ni Ruby. Dapat iyon na makabili ka ng ilang oras. Tumango si Tim. Oo, okay, sabi niya bago umalis.
Habang nakaupo siya sa kanyang kotse, natanto niya ang isa pang bagay, walang paraan na maaari siyang magtrabaho muli para kay Jake, at hindi niya matagalan ang presensya ng mga lalaking nagtraidor sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-scroll sa kanyang mga contact hanggang sa natagpuan niya ang numero na gusto niya. Dinyal niya at umasa sa pinakamahusay. Carlson, sabi ng lalaki sa kabilang linya nang sumagot siya. John, si Tim Burns ito, sabi ni Tim. Tim, kumusta ka, matandang kaibigan, tanong ni John. Maaaring mas maganda, sabi ni Tim. Makinig ka, bukas pa ba ang bakante sa Empire? Sinusubukan na ni John Carlson, CEO ng Empire, na makakuha ng Tim sa barko sa loob ng ilang panahon, ngunit nadama ni Tim na kailangan niyang manatili kay Jake dahil sa katapatan. Ngayon ang katapatan na iyon ay wala na. Siyempre, ito ay, sagot ni John. Napagdesisyonan mo na bang sumali sa isang kagalang-galang na kumpanya? Oo, isang bagay na tulad niyan, sabi ni Tim. May ilang mga bagay na nakakuha ng aking pansin, at natanto ko na hindi na ako maaaring magtrabaho doon. Nakakalungkot na marinig iyan, sabi ni John. May magagawa ba ako? Bigyan mo lang ako ng trabaho, sabi ni Tim. Nangangako ako na magtatrabaho ako ng kasing hirap para sa iyo tulad ng ginawa ko para kay Jake. Siyempre, sabi ni John. Maaari ka bang magsimula sa Lunes? Talagang, sagot ni Tim. Okay, sabi ni John. Bakit hindi ka at ang iyong asawa pumunta rito ngayong gabi at subukan ang sikat na lasagna ni Rose? Maaari tayong magkahabol, at maaari kong talakayin ang compensation package sa iyo. Gusto ko, ngunit sa kasamaang palad, hindi ko may dadala ang aking asawa, sabi ni Tim. Bakit hindi? Tanong ni John. Anong nangyari? Ayokong magbigay ng detalye sa telepono, sabi ni Tim. Maaari kong ipaliwanag ang higit pa ngayong gabi kung gusto mo. Siyempre, Tim, sabi ni John, na nag-aalala. Alam mo na si Rose ay isang lisensyadong tagapayo, marahil ay matutulungan ka niya kung gusto mo. Maganda nga iyan, John, pinahahalagahan ko ito, sabi ni Tim. Okay, John said. Tatawagan ko si Rose at ipapaalam ko sa kanya. Maaari ka bang pumunta sa mga 6:30 PM? Siyempre, sabi ni Tim. Ngayon sa alas 6:30. Salamat ulit, buddy. Nang may kasiyahan, sabi ni John. Tinapos nila ang pag-uusap, at nakaramdam ng isang malaking bigat na umaalis sa kanyang mga balikat si Tim. Sinimulan niya ang kotse at nagtungo pa uwi. Pagdating niya doon, napansin niya na hindi pa rin bumabalik si Candy mula sa bahay ni Jake. Kinuha niya ang kanyang briefcase at pumasok sa loob. Pagkatapos maligo at magpalit ng damit, umupo siya sa computer upang isulat ang kanyang resignation letter. Sa wakas ay dumating si Candy bandang 5 PM at nakita ang kanyang asawa sa computer. Pumunta siya upang halikan siya, ngunit tumalikod siya, kaya nauwi siya sa paghalik sa kanya sa pisngi. Nagulat, tumingin siya sa kanya bago magsalita. Okay lang ang lahat, tanong niya. Hindi naman, sabi niya. Hindi ako maganda ang pakiramdam. Siguro jet lag o isang bagay, hindi ko alam. Matutulog ako sa futon. Kapag nakabalik ako ngayong gabi, babalik ka ba? Tanong niya. Saan ka pupunta? Makikipagkita ako sa isang tao para sa hapunan, sabi niya. Nakikipag-date ka ba sa isang babae? Tanong niya, nag-aalala. Ang ibig mong sabihin ay nagloloko ba ako sa iyo? Tanong niya. Hindi. Hindi ako kailanman nagloko sa iyo sa lahat ng oras na magkasama tayo, at wala akong balak gawin ito ngayon. Masasabi mo ba ang pareho? Namilipit siya sa takot. Alam kaya niya? Tanong niya sa sarili. Hindi. Hindi niya sana nalaman. Siyempre, kaya ko. Sabi niya. Hindi kumbinsido si Tim. Kaya kumusta ang iyong paglalakbay sa California? Tanong niya. Sinusubukang baguhin ang paksa. Matagumpay, sabi niya. Kumusta ang iyong maliit na trabaho sa bahay ni Jake? Maayos ang lahat, sabi niya. Kahit mahirap, nakakatuwa pa rin. Taya ko, sabi niya ng patag.
Tiningnan niya ang kanyang relo bago magsalita muli. Sa tingin ko aalis na ako, sinabi niya sa kanya, bago isave ang kanyang trabaho at patayin ang computer. Tumayo siya, lumakad lampas sa kanya nang walang salita, at nagtungo sa master bedroom upang magpalit sa isang bagay na hindi gaanong casual. Nang lumabas siya, nakaupo si Candy sa sofa. Gaano ka katagal mawawala? Tanong niya. Hindi ko alam, sabi niya. Huwag mo na akong hintayin. Bye. Kinuha niya ang kanyang mga susi at nagtungo sa pinto. Hindi niya maiwasang mapansin na hindi siya hinalikan o sinabi na mahal niya siya, isang bagay na palagi niyang ginagawa kapag umaalis sa bahay. Nakita ang kanyang kotse na umaalis, kinuha niya ang home phone at tinawagan si Jake, na hindi alam na ni-record ang pag-uusap. Jake, sa tingin ko may alam siya, sabi niya. Ano ang nagpapaisip sa iyo niyan? Tanong ni Jake. Hindi niya ako hinipo man lang, sabi niya. Karaniwan, palagi niya akong hinahalikan at sinasabi na mahal niya ako, ngunit hindi niya ginawa. Mukhang napakalamig niya at umalis lang na sinasabing may dinner appointment siya kay sino, tanong ni Jake. Hindi niya sinabi, sabi niya. Hindi niya ginawa. Jake, paano kung may alam siya? Paano kung plano niyang iwanan ako? Kaya ano kung ginawa niya, sabi ni Jake. Maaari kang laging pumunta at manirahan sa amin, at huwag kang mag-alala tungkol kay Timmy Boy. Pananatilihin ko siyang abala kaya halos hindi siya makakauwi. Ngunit ayokong mawala siya, bulalas ni Candy. Mahal ko siya. Tumawa ng malakas si Jake. Oo, ipinakita mo sa amin kung gaano mo siya kamahal sa nakalipas na 2 araw, hindi ba? Tanong ni Jake. Hindi nakakatawa, Jake, sabi niya. Alam ko kung ano ang ginawa ko sa inyo, at oo, nagustuhan ko ito, ngunit mahal ko pa rin siya. Ayokong mawala siya. Oo, eksakto, sabi ni Jake. Hayaan mo siyang alisin ito sa kanyang ulo. Pagkatapos ng ilang sandali, magbabago siya, at kung hindi niya gagawin, well, maaari tayong gumawa ng isang bagay tungkol dito. Hindi mo siya sasaktan, di ba? Tanong niya. Hindi sa maraming salita, sabi ni Jake. Kailangan lang nating ipakita sa kanya kung paano ang mga bagay mula ngayon, at tutulong ka upang mangyari ito. Ano, Candy? Tanong niya sa pagkabigla. Kapag dumating ang oras, tutulungan mo kaming ipaliwanag ang lahat sa kanya. Tandaan kung kanino ka kabilang ngayon. Sigurado ako na hindi mo gugustuhin na makita ng school board ang video footage namin sa iyo. Hindi ka mangangahas, sabi ni Candy. Oo, ngunit gusto ko, sabi ni Jake. Mayroon akong video mo sa isang hike at maraming video mo sa napakakompromisong mga posisyon. Ang iyong likuran ay literal na pag-aari ko, kaya kailangan mong panatilihing nasa linya si Little Timmy. Nadarama na nakulong, sumuko si Candy. Okay, Jake, sabi niya, ngunit huwag mo siyang sasaktan. Tumawa si Jake sa telepono. Oo, gaya ng sinasabi mo, sabi niya, tinatapos ang pag-uusap. Nagmaneho si Tim hanggang sa malaking 2 palapag na bahay kung saan nakatira sina John at Rose Carlson. Bumaba siya ng kotse, kinukuha ang isang bote ng alak na kinuha niya sa daan. Binuksan ni John ang pinto nang tumunog siya ng doorbell at magalang na tinanggap ang alak. Halika, Tim, sabi ni John na may ngiti at, salamat, ito ay gagamitin ng mahusay ngayong gabi. Dinala ni John si Tim sa dining room kung saan naghihintay si Rose kasama ang kanyang lasagna. Tim, pakilala kita sa aking asawa, si Rose, sabi ni John. Rose, ito si Tim Burns, ang aming bagong customer service representative. Kinamayan ni Tim si Rose habang binubuksan ni John ang alak. Nice to meet you, Tim, sabi ni Rose na may ngiti. Glad to meet you too, Rose, sabi ni Tim. Please call me Rose, sabi niya. Mrs. Carlson sounds so official. Naupo sila sa kanilang mga lugar sa mesa, at nagsilbi si Rose ng lasagna habang nagbuhos si John ng alak. Hindi pa kailanman natikman ni Tim ang gayong masarap na lasagna at ipinahayag ang kanyang pasasalamat.
Ito ang pinakamasarap na lasagna na natikman ko, sabi niya. Natutuwa ako na nagustuhan mo, sabi ni Rose. Ito ay isa sa aking mga signature dish. So, Tim, ayokong manghimasok, ngunit nagtataka ako kung bakit nagpa siya kang iwanan si Jake nang napakabilis, sabi ni John. May nangyari, tumango si Tim bago magsimula. Yeah, may nangyari. Please Tim, tell us about it. Ask Tim took a moment to collect his thoughts before telling them the story. Damn, John said, that's chilling. I really sympathize with you. Something similar happened to me but the circumstances were different. So what are you going to do now, besides changing jobs? I've met with a lawyer, and I'm filing for divorce, Tim said. My lawyer says it will be an even split. What about counseling? Rose asked. Did you consider that? This has gone too far, Tim said. I don't know what got into Candy. It's like she flipped a switch and suddenly became promiscuous. I never thought she had it in her. How are you coping with all this? Rose asked. Not too well, Tim said. My lawyer says I should try to act normally around Candy, but it's very difficult. I can't even look at her. Maybe you should see a psychologist, she suggested. I can do that, Tim said. Trust me, Rose is the best in the business, John said. I think she can help you get through this if you want, plus it's included in your benefits package. That's definitely a plus, Tim said, laughing. I'm serious, John said. Rose was a godsend when I needed her. I know she can help you too. He turned to Rose. What do you think? Can you fit it into your schedule? Of course, she said. I think an hour a week should do the trick. What do you say, Tim? Tim thought about the proposal before answering okay. I'll do it, he said. John smiled and patted Tim on the shoulder. Good man. He said I'll make sure you have the time necessary for consultation. Coordinate with Rose and let me know what you come up with. I'll do that. Thanks, Tim said. Now if you don't mind honey, Tim and I will retire to my office to discuss his new job, John said. I don't mind at all, she replied with a smile, and I'm looking forward to working with you too, Tim. Thank you, Tim said, standing next to John. They moved to John's home office where he poured them each a glass of brandy. They spent the next 2 hours discussing his new role. By the time they finished, Tim felt like he was taking control of his life again. He shook John's hand and headed back home. Mga 10 PM nang dumating si Tim sa bahay niya. Nakita niyang nakabukas pa rin ang mga ilaw, umaasa siyang nag-iisa lang si Candy doon. Lumabas siya ng kotse, pumasok sa bahay, at nakita si Candy na nakaupo sa sofa. So, kamusta ang maliit mong meeting? Tanong niya. Napakaganda, salamat, sabi niya. Ngayon, kung hindi ka magagalit, matutulog na ako, good night. Pumasok siya sa ikalawang silid kung nasaan ang kanyang computer at nagsimulang maghubad. Dito ka na ba matutulog ngayon? Tanong ni Candy mula sa pintuan. Sabi ni Tim, hindi pa rin maganda ang pakiramdam ko kaya matutulog ako sa futon. Problema ba yun? Hindi naman siguro, sabi niya, kasi 3 araw ka nang wala at umaasa ako na pwede tayong, alam mo na, maglaro ng kaunti. Wala ako sa mood ngayon, sabi ni Tim. Sa katunayan, ang isipin pa lang na hawakan siya ay nakakadiri na para sa kanya. Okay, sabi niya ng mahina, baka bukas. Hindi ko alam, sabi niya, titingnan natin. Tumango siya at tumalikod, nagtataka kung may alam na ba ito tungkol sa mga ginawa niya kamakailan. Kinabukasan, bumangon si Tim bago si Candy, kinuha ang kanyang resignation letter at nagtimpla ng kape. Nakita niya ang purse ni Candy sa mesa sa kusina, kinuha ang audio recorder at download ang recording ng phone call kahapon. Umalis siya sa apartment nang hindi nagpapalam o sinasabi kay Candy na mahal niya ito. Narinig niya ang pagsara ng pinto habang umaalis siya at bumalik sa kama, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi.
Pagdating niya sa opisina, halos hindi siya kumikibo sa kahit sino. Binati niya ang kanyang secretary, saka pumasok sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Kinukuha niya ang kanyang mga gamit nang pumasok si Jake. Ano to? Tanong ni Jake. Kinuha ni Tim sa kanyang briefcase at inilabas ang dalawang sobra. Ang isa ay isang nilagdaang kontrata mula sa California, sabi niya, at ang pangalawa ay ang aking resignation, effective immediately. Naniniwala akong may utang kayong bonus sa akin para sa pagkuha ng deal sa California, kasama ang aking huling sahod at natitirang vacation pay. Resignation, gulat na tanong ni Jake. Ano ba? Bakit ka aalis? Kailangan kita, seryoso. Tanong ni Tim, talaga bang hindi mo alam kung bakit? Sa tingin mo ba tanga ako? May mga bagay na umagaw ng pansin ko, at nagdesisyon akong hindi na ako pwedeng magtrabaho dito, kaya nagtrabaho ako sa ibang kumpanya. Aalis na ako maya-maya, saka pupunta sa HR. Teka, Tim, hindi ba natin to pwedeng pag-usapan? Tanong ni Jake. Umiling si Tim. Walang dapat pag-usapan, Jake, sabi ni Tim. Over na ako, tapos na. Itinuring kitang kaibigan, pero sinaksak mo ako sa likod at sinira mo ang kasal ko. Humanap ka ng ibang ipagkanulo. So, yun pala ang dahilan nito, sabi ni Jake. Well, para malaman mo lang, ang asawa mo ay gustong-gustong makipagniig sa akin. Hindi natin dapat hayaang sirain ng ganitong bagay ang career mo. Go with the flow ka lang muna. Hayaan mong maghasik ng ligaw na oats si Candy, at kapag tapos na siya, magiging iyo rin siya ulit. Sa tingin mo ba papayag ako sa ganyang bagay? By the way, gaano katagal ka nang nagpapasarap sa kanya? Well, ang unang beses ay sa campsite, sabi ni Jake, sa ikalawang araw, noong nag-ski kayo ng iba, at dapat mong malaman na kinulit niya ako noong araw na yun. Sinabi pa nga niya na mas malaki ako kaysa sayo. Nagmakaawa siya sa akin na makipagniig doon mismo. Hindi kailanman tinanggihan ni Tim si Candy, sinubukan niya ng ilang beses, pero hindi niya magawa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, at hindi kailanman nabanggit ni Candy. At ito ay noong bigla mo akong pinilit na umalis para asikasuhin ang ilang bagay sa opisina, hindi ba? Tanong ni Tim. Gusto mo akong alisin para makipagniig ka sa asawa ko. Ngumisi si Jake at tumango. Oo, so ano? Tanong niya. Hindi pa tapos si Tim. At ang buong bagay na to tungkol sa pagkuha sa kanya bilang waitress sa party mo ay isa pang excuse para mapasama siya sa kama, hindi ba? Tanong ni Tim. Oo, yun nga. So ano? Tanong ni Jake. Kinuha ni Tim ang kanyang telepono at pinatigil ang audio recording na sinimulan niya nang pumasok si Jake sa opisina. Salamat sa iyong pagtatapat, sabi ni Tim. Ngayon, kung hindi ka magagalit, tapos na akong mag-empake. Pupunta ako sa HR department at hindi na kita guguluhin. Teka, sabi ni Jake. Hindi mo pwedeng gamitin ang recording na to. Titingnan natin, sabi ni Tim. Aalis na ako. Palm, Jake, mabulok ka sa impyerno. Teka, may nakalimutan ka, sabi ni Jake, na pinulot ang litrato ni Candy na nakalagay sa mesa ni Tim. Hindi ko nakalimutan, sabi ni Tim. Ayaw ko na. Gustong-gusto ninyo ng anak mo ang traidor na yan, sa inyo na siya. Tapos na ako sa kanya at sa inyo. Palm. Pagkasabi nito, umalis siya sa opisina. Pinanood ni Jake si Tim na umalis, nagtataka kung ano ang nangyari. Paano nalaman ni Tim ang ginawa niya at ng anak niya kay Candy? Anong ibig mong sabihin na nag-resign siya? Tanong ni Candy nang tumawag si Jake. Iniabot lang niya sa akin ang nilagdaang kontrata at resignation letter at umalis, sabi ni Jake. Alam na niya, Candy. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero alam na niya. Anong sinabi mo sa kanya? Tanong niya. Ang totoo, sabi ni Jake. Sinabi ko sa kanya kung paano nangyari, sa unang pagkakataon, sa hike. Ang tanga mo, bulalas niya. Well, nagtanong siya, sinabi ko, sabi ni Jake. Iniwan din niya ang litrato mo na nakalagay sa mesa niya, sabi niya hindi niya na kailangan. Nakakamangha, sabi niya,
tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. So, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong niya. Hindi ko problema yan, sabi ni Jake. Problemahin mo ang asawa mo, kaya mo yan, maliban na lang kung gusto mong humakbang ako at ipaalam sa kanya ang pagkakamali niya. Hindi, sabi niya. Sobra na ang nagawa mo. Salamat, lumayo ka na dito. Ako na ang bahala, gaya ng sinabi mo, sagot niya at ibinaba ang telepono. Tumingin si Candy sa kanyang telepono na tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Ayaw niya ng divorce, pero alam niyang hindi matitiis ni Tim ang kanyang panloloko. Nagdesisyon siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang panatilihin siya. Umupo siya sa sofa, hawak ang kanyang ulo, at umiyak sa kanyang nagawa. Pagkaraan ng ilang minuto, pumarada si Tim sa driveway. Nakita niya ang kotse ni Candy at tumingin-tingin kung nasaan ang kotse ni Jake. Nang hindi nakita, kinuha niya ang kanyang kahon at briefcase at pumasok sa loob. Nakita niya si Candy sa couch at, nang walang sinasabi, pumasok sa kanyang opisina. Isinara at nilock niya ang pinto, saka sinuri ang mga voice recording. Natagpuan niya ang recording at pinakinggan ang usapan sa pagitan ni Candy at Jake. Ipinasa niya ito sa kanyang abogado at agad siyang tinawagan. Hi, Tim, sabi niya. Natanggap ko lang ang huli mong email. Inihahanda ko na ang mga dokumento mo ngayon. Okay, sabi ni Tim. Kailan pwedeng isumite ang mga ito? Kung gusto mo, pwede akong gumamit ng koneksyon, at pwedeng ihatid ng BFF ko ang mga ito mamayang hapon, sabi niya. Okay lang ba yun sa'yo? Okay yun. Salamat, sabi niya. Pagkababa niya, naglakad siya papunta sa kanyang weapon safe, binuksan ito, at kinuha ang kanyang lumang .45 caliber semi-automatic pistol. Wala siyang planong gamitin ito pero ayaw niya ng gulo kay Jake o Candy. Naglakad siya papunta sa kusina. Inilagay ang kanyang briefcase sa mesa, at tumingin kay Candy. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, inilagay ang baril sa mesa na malapit sa abot niya. Kailangan ba talaga to? Tanong niya, itinuro ang baril. Sana hindi, sabi niya. Gusto ko lang maging handa kung sakaling magdesisyon ang lover mo na pumasok dito. Ang lover ko? Tanong niya. Huwag kang magpanggap, sabi niya. Wala ako sa mood para sa mga laro mo. Ngayon umupo ka, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay. Umupo siya, natatakot, hindi alam kung ano ang gagawin ng kanyang asawa. Una sa lahat, sabi ni Tim. Mamaya, may pupunta dito at magbibigay sa iyo ng mga papeles. Nagulat si Candy. Diborsyo? Tanong niya. Bakit? Ayaw kong magdiborsyo. Mahal kita. Kalokohan. Sabi ni Tim. Alam ko ang lahat tungkol sa inyo ni Jake, ng anak niya, at ng iba pang pinagpapasarapan mo nitong mga nakaraang araw, kaya nagsampa ako ng diborsyo sa kasong infidelity. Infidelity? Tanong niya. Wala kang ebidensya nito. Ngumiti si Tim, kumuha ng sobra. Inilabas niya ang ilang litrato na may timestamp, lahat ay malinaw na nagpapakita sa kanya na nakikipagniig sa maraming lalaki, kasama si Jake. May video at audio rin ako, sabi ni Tim. Gusto mo bang panoorin? Umiling siya, napagtantong wala na siyang pag-asa. Okay, sabi niya. Isinasaalang-alang ang mga pangyayari, naging patas ako, walang sustento. Makukuha mo ang kalahati ng nasa bangko, at pananatilihin natin ang ating mga pensayon. Pwede mong kunin ang lahat ng iyong gamit. Nabayaran at kinansela ko na ang iyong credit card. Mayroon akong cashier's check para sa iyong kalahati ng natitira. Mayroon ding restraining order na nagsasabing dapat kang lumayo ng hindi bababa sa 150 metro mula sa akin, sa aking tirahan, at sa aking pinagtatrabahuhan. Kaya, mula ngayon hanggang sa matanggap mo ang mga dokumento, may oras ka para mag-impake ng iyong mga gamit. Pinalalayas mo ako? Tanong niya, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Parang ganun na nga, sabi niya. Pero paano kung magdesisyon akong kontrahin ang diborsyo? Tanong niya. Tumawa si Tim. Sa tingin ko hindi yun magiging matalino, sabi niya.
Ano kaya ang sasabihin ng school board kung biglang lumabas ang ilan sa mga litrato at video na to? Sa tingin mo ba gusto ng mga magulang ng mga estudyante mo na turuan ng isang tulad mo ang kanilang mga anak? Sa tingin ko hindi. Hindi mo yan gagawin, bulalas niya. Gusto mo bang subukan? Tanong ni Tim. Tumingin si Candy sa ibaba sandali bago umiling. Hindi, sabi niya. Kailangan ko ang trabahong to. Tama, ganyan ang mangyayari, sabi ni Tim. May ilang bagay pa na dapat mong malaman. Ano? Tanong niya ng malungkot. Kakailanganin mong ibigay ang iyong mga singsing at isuko ang aking apelyido, sabi niya. Oh my God, naging isang walang pusong aso ka na, hindi ba? Tanong niya, habang inaalis ang kanyang mga singsing. Oo, well, binigyan mo ako ng magandang dahilan, sabi ni Tim. Gusto ko lang malaman ang isang bagay, ano ang nangyari? Ano ang nagpabago sa iyo mula sa isang mapagmahal at tapat na asawa tungo sa ganito? Ibinaba niya ang kanyang mga mata bago nagsalita. Nangyari ito sa ikalawang araw ng hike, sabi niya. Nasa bangka ka, at nasa tent ako. Naglakad si Jake at nakita niya ako. Naghubad na ako at nakahiga doon sinusubukang magpahinga nang pumasok si Jake. Sa una, parang nahihiya siyang makita akong naghuhubad, nag-usap kami at sa kanya binaba ang kanyang pantalon at yun na. So, may lalaking nagbaba ng pantalon at agad kang sumampa sa kanya, sabi ni Tim, at yun lang ang kailangan para maging traidor ka. Ilang beses kayong nag-lovemaking sa trip na yun? 2 beses, sabi niya, ang unang beses noong nag-jet skiing ka, at ang pangalawang beses noong pinabalik ka ni Jake sa opisina. Umiling si Tim at itinuro ang mga litrato. Nakikita ko na walang isa man sa mga lover mo ang gumamit ng proteksyon, sabi niya, hindi ka ba nag-alala na mabuntis o mahawa? Nagpipils pa rin ako, sabi niya. Hindi ibig sabihin na hindi ka mabubuntis, sabi ni Tim, at pwede ka pa ring magkasakit. Plano mo ba to? Oh God, hindi, sabi niya. Umiling si Tim. Alam mo, sa buong panahon natin na magkasama, madalas akong kinukulit ng mga babae na kung ikukumpara sa iyo ay parang mga diyosa, sabi niya, tinanggihan ko silang lahat. Alam mo ba kung bakit? Dahil akala ko may mapagmahal at tapat akong asawa sa bahay at hindi ko gagawin ang anumang bagay para saktan siya. Pero ikaw, hindi mo man lang ikinonsidera ang ginagawa mo. Wala kang pakialam kung ano ang nararamdaman ko. Sana sulit ang lahat ng ito para sa'yo. Ngayon, impake na ang iyong mga basura. Inaasahan kong aalis ka kapag natanggap mo na ang mga dokumento. Tim, please, panimula niya. Hindi ba tayo pwedeng lumapit sa isang psychologist? Please, ipinapangako kung hindi ko na to gagawin ulit, hindi mo ba ako mapapatawad sa pagkakataong ito? Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo, sabi ni Tim, mas masahol pa ang kanyang ekspresyon kaysa sa nakita niya dati. Hindi kailanman, marahil kung nagkamali ka ng isang beses lang, ginahasa ka o isang bagay na tulad nito, baka hindi ko yun pansinin. Pero hindi yun nangyari, mula noong binaba ni Jake ang kanyang pantalon, ikaw ay kanyang kusang loob na laruan, hindi ko kailanman mapapatawad ang ganitong antas ng pagtataksil. Pero hindi mo ba ako sapat na mahal para malampasan to? Tanong niya. Umiling siya, hindi ko matagalan ang makita ka ngayon, sabi niya, mas maaga kang mawala sa buhay ko, mas mabuti. Ngayon pumunta ka na at magsimulang mag-empake. Lahat ng iiwanan mo ay susunugin, itatapon, o idodonasyon sa Goodwill. Umiiyak siyang tumayo at pumunta sa master bedroom upang mag-empake ng kanyang mga gamit. Pinanood ni Tim habang naglalabas si Candy ng sunod-sunod na punong garbage bag. Tumigil siya at tumingin sa kanya. Pwede mo ba akong tulungan na dalhin to sa kotse? Tanong niya. Hindi. Sabi ni Tim, basura mo yan, bahala ka. At tandaan mo, lahat ng iiwanan mo ay susunugin o itatapon, kasama ang mga litrato at ang iyong damit pangkasal. Susunugin mo ang aking damit pangkasal, tanong niya. Libo-libo ang binayaran ng mga magulang ko para sa damit na to. Kung gayon, mas mabuti pang kunin mo ito kung ayaw mong masunog, sabi ni Tim.
Umiiyak niyang dinala ang bag sa kanyang kotse at bumalik para sa isa pa. Damn it, tanong ni Tim sa kanyang sarili, gaano karaming basura ang mayroon siya. Pagkaraan ng ilang oras, umupo siya ng pagod, wala na akong mailagay sa kotse, sabi niya, pwede ba akong bumalik mamaya para sa iba pa, please? Hindi. Sabi ni Tim, hindi ka papayag ang lumapit ng mas malapit sa 150 metro sa lugar na to, tanungin mo ang iyong mga magulang kung pwede nilang kunin ang mga ito, pipigilan kong itapon ang anumang bagay sa loob ng ilang araw. Salamat, Tim, pinahahalagahan ko yun, sabi niya. Oh my God, nagtataka lang ako kung ano ang sasabihin ko sa aking mga magulang. Subukan mong sabihin ang totoo para sa isang pagbabago, sabi ni Tim, sabihin mo sa kanila na niloko mo ako sa boss ko at sa iba pa at pinalayas kita, seryoso ba yan? Tanong niya, itatakwil nila ako kung gagawin ko yun. Hindi ko problema yun, sabi ni Tim, pero mas masahol kung susubukan mong ipinta ako bilang masamang tao, alam mo kung ano ang nararamdaman ng iyong mga magulang tungkol sa pagsisinungaling. May kumatok sa pinto, sa tingin ko para sa iyo to, sabi ni Tim. Dahan-daang naglakad si Candy papunta sa pinto at binuksan ito upang ipakita ang Deputy Sheriff, Candace Burns, tanong niya. Tumango siya, oo, ako yun, sabi niya, mayroon ka bang identification, tanong niya. Kinuha niya ang kanyang driver's license at ipinakita ito sa kanya, pagkatapos suriin ito, ibinalik niya ito at iniabot sa kanya ang isang sober, natanggap ka na, ma'am, sabi niya. Mayroon ding injunction na nangangailangan sa iyo na lisanin ang lugar na ito agad. Pwede mong pirmahan ang divorce papers ngayon kung gusto mo. Tumango siya at kinuha ang divorce papers. Pagkatapos tingnan ang mga ito, humingi siya ng panulat at pinirmahan ang mga papeles. Ibabalik ko to sa abogado, sabi ng deputy. Kailangan mong umalis ngayon. Kung susubukan mong bumalik, aarestuhin ka at ay padadala sa bilangguan. Naiintindihan mo ba? Oo, sabi niya na tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi, tumingin siya pabalik kay Tim, sobrang sorry ako, sabi niya, me too, sabi ni Tim, bye, tahimik niyang sabi habang umaalis, tumingin ang deputy kay Tim at tumango bago umalis. Ang mga sumunod na araw ay naging abala para kay Tim. Hindi sinubukan ni Candy na makipag-ugnayan sa kanya, ngunit tinawagan ni Jake ang kanyang home phone ng 2 beses at nag-iwan ng mga nakakakilabot na mensahe. Damn it, Tim. Alam kong nandyan ka, sigaw niya. Kung hindi mo aalisin ang kasong to, pupunta ako dyan at sisipain ko ang iyong freakang likod. Ngumiti si Tim, kinopya ang voicemail, at ipinasa ito kay Ruby, na pagkatapos ay ipinaalam sa lokal na sheriff's department. Tumawag din ang mga magulang ni Candy, nagtatanong kung pwede nilang kunin ang ilan pa sa kanyang mga gamit. Oo, syempre, sabi ni Tim. Siguraduhin mo lang na wala siya sa inyo. Mayroon siyang restraining order. Okay, sabi ni George, ama ni Candy, na may buntong hininga. Nang dumating si George at ang ina ni Candy, si Bernice, kinuha nila ang naiwan ni Candy at ginamit ang oras upang subukang kumbinsihin si Tim na ipawalang bisa ang diborsyo. Tim, nagkamali siya, sabi ni Bernice. Siguradong mapapatawad mo siya at babalikan siya. Baliw na baliw siya sa iyo. Ano ang sinabi niya sa iyo, Bernice? Tanong ni Tim. Sinabi niya na nag-away sila ng iyong boss, sabi ni Bernice. At yun lang, tanong ni Tim. Well, oo, sabi niya. Hindi siya nagdetalye, at hindi namin siya pinilit. Kinuha ni Tim ang isang sobre na may mga litrato at DVD at ipinakita ang mga ito kina Bernice at George. Nagulat sila nang makita nila ang mga litrato. Sorry, hindi niya sinabi sa inyo ang buong katotohanan, sabi ni Tim. Tulad ng nakikita ninyo, mas masahol pa pala kaysa sa ipinakita niya. Oh my God, sabi ni Bernice. Wala akong ideya na ganito kasama. Sobrang sorry ako, Tim. Hindi kita masisisi sa ginawa mo. Namula ang mukha ni George sa galit. Magkakaroon ako ng mahabang usapan sa aming hanggal na anak na babae, sabi niya.
May nagawa ka pa ba sa mga litratong to? Umiling si Tim. Hindi pa, ngunit binalaan ko siya na huwag kontrahin ang diborsyo. Nakiramay sila sa kanya sandali at pagkatapos ay tinapos ang pag-impake ng iba pa sa kanyang mga gamit. Pagkaraan ng kalahating oras, umalis sila sa bahay, binigyan si Tim ng mainit na yakap at hiniling sa kanya ang lahat ng pinakamahusay. Nang maglaon ng araw na iyon, habang nanunood ng TV si Tim, may kumakatok ulit sa pinto. Sumilip siya sa butas ng pinto at nakita niya sina Jake, Mike, at dalawa sa dating katrabaho ni Tim. Pumasok siya sa kanyang opisina, kinuha ang armas mula sa lalagyan ng armas, at tumawag ng emergency, habang nakatago ang armas sa likod niya. Bahagya pa lamang niyang nabubuksan ang pinto nang bigla silang pumasok. Sige, sipain mo ang walang silbi mong likod, ang ungal ni Jake. Inilabas ni Tim ang kanyang armas at itinutok kay Jake, na nagpilit sa kanila na huminto. Hindi mo naman talaga kami babarilin, sabi ni Jake. Wala kang lakas ng loob. Gusto mo bang subukan? Tanong ni Tim. Para malaman mo lang, tumawag na ako ng emergency, at papunta na ang mga pulis. Kung narito pa kayo pagdating nila, aarestuhin kayo sa paglabag sa restraining order. Ah, Jake, sa tingin ko seryoso siya, sabi ng isa sa mga lalaki. Tiningnan siya ni Jake, saka muling bumaling kay Tim. Sa sandaling iyon, narinig nilang lahat ang isang sirena sa malapit at nakita ang nagkikislapang pulang at asul na ilaw. Oo, Jake, seryoso ako, sabi ni Tim. Tumalikod na sila para umalis, ngunit dalawang malalaking pulis na nakauniporme ang nakatayo sa may pintuan. Ibinaba ni Tim ang armas at inilapag ito. Sir, sabi ng isa sa mga pulis. Sinunod ni Tim ang utos at inilagay ang armas sa mesa sa kusina. Officer, nilalabag ng mga taong ito ang restraining order, sabi ni Tim. Pinasok nila ang bahay ko at pinagbantaan ako. Gusto kong maaresto sila. Mayroon ka bang kopya ng order? Tanong ng isa pang pulis. Tumango si Tim. Meron ako, officer, sabi ni Tim. Kumuha siya ng sobra mula sa mesa sa kusina at iniabot ito sa pulis na maingat na pinag-aralan ang order. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinalik niya ito kay Tim at bumaling sa apat na lalaki. Tumalikod kayo at ilagay ang mga kamay ninyo sa likod ninyo, sabi ng pulis. Sinaman ng tingin ng apat na lalaki si Tim habang kinakapkapan sila ng mga pulis at binabasa ang kanilang mga karapatan. Nang masecure na sila, bumaling ang isa sa mga pulis kay Tim. Mayroon ka bang lisensya para sa baril na ito? Tanong niya. Oo, mayroon ako, sabi ni Tim. Gusto mo bang makita? Kinuha niya ang kanyang wallet at ipinakita sa pulis ang kanyang driver's license at ang kanyang NRA firearms training card. Tumango ang pulis pagkatapos pag-aralan ang mga card. Okay, sabi niya. Mag-ingat ka sa bagay na ito, ha? Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan ko po kayo, officer, sabi ni Tim. Salamat. Lumipas ang sumunod na 3 buwan sa bilis para kay Tim. Mas nasiyahan siya sa pagtatrabaho sa Empire kaysa noong nagtatrabaho pa siya para kay Jake. Nakatulong sa kanya ang lingguhang pagpapayo kay Rose upang harapin ang mga isyu sa tiwala at galit. Dagdag pa rito, sumali siya sa isang gym at nag-eehersisyo 3 araw sa isang linggo. Nagsimula rin siyang kumuha ng mga klase sa martial arts, higit pa para sa mental na disiplina kaysa sa anumang bagay. Bukod pa rito, kumuha siya ng isang kurso sa dieta at ehersisyo na inirekomenda ni Rose. Naging maayos ang diborsyo, lalo na't hindi ito kinontra ni Candy. Gayunpaman, iba ang mga kaso ng alienation of affection. Nagbabala si Ruby na maaari silang matanggal sa trabaho, at 2 sa kanila ang natanggal. Gayunpaman, ang kaso laban kay Jake ay ikinagulat ni Tim at Ruby. Matapos marinig ang testimonya, suriin ang ebidensyang ipinakita ni Ruby, at suriin ang mga financial statement ni Jake, nagpa siya ang hukom na pabor kay Tim at inutusan si Jake na magbayad ng $1 milyon sa mga pinsala. Sa pagtatapos ng paglilitis, walang magandang salita ang hukom para kay Jake. Ginoong Hudson,
Ang iyong pag-uugali sa bagay na ito ay higit pa sa kasuklam-suklam, sabi ng hukom. Hindi mo lamang sinamantala ang isang lalaki na itinuring kang kaibigan, ngunit inabuso mo rin ang iyong posisyon bilang kanyang employer upang sadyang sirain ang kanyang kasal at pamilya. Napansin ko rin na paulit-ulit mong nilabag ang restraining order laban sa iyo. Kaya, nagpasya ako na pabor sa nagrereklamo at inutusan kang magbayad ng $1 milyon bilang kabayaran. Mahal na hukom, ito ay labag sa batas, sabi ng abogado ni Jake, na tumayo. Ginoong Winthrop, natuklasan ng korte na ito na ang pag-uugali ni Ginoong Hudson ay hindi lamang labag sa batas ngunit lubhang kasuklam-suklam. Ang desisyon ay nananatili, sabi ng hukom. Dapat bang gawin agad ang pagbabayad na ito? Tanong ni Ed Winthrop. Agad-agad, sabi ng hukom, maliban na lamang kung pipiliin ng iyong kliyente na gumugol ng ilang oras sa kulungan dahil sa paghamak sa korte. Hindi po, mahal na hukom, magbabayad ang aking kliyente ayon sa iniutos, sabi ni Winthrop, na umupo muli. Okay, sabi ng hukom, at tulungan ka ng Diyos kung tatanggihan ang tseke na iyon. Sarado ang kaso. Pinukpok niya ang kanyang gavel na nagtatapos sa pagdinig. Sumulat si Jake ng isang tseke at ibinigay ito sa kanyang abogado, na ibinigay ito sa Beth. Matapos mapansin ng hukom ang tseke, ibinigay ito ng Beth kay Ruby, na pagkatapos ay ibinigay ito kay Tim. Laking gulat ni Tim, pinarangalan ng bangko ang tseke, na nagpapahintulot sa kanya na bayaran si Ruby ng kanyang bahagi ng hatol. Habang nagtatrabaho sa Empire, maraming kliyente ni Jake ang nakipag-ugnayan kay Tim. Kumalat ang balita tungkol sa demanda, at maraming kumpanya ang nag-aatubiling magpatuloy sa pakikipagnegosyo sa isang taong sadyang sumire sa kasal ng ibang lalaki. Naniniwala sila na ang isang taong sadyang sisira sa kasal ng isang kaibigan ay hindi mapagkakatiwalaan. Sa takbo ng mga pangyayari, naniniwala si Tim na mababangkarote si Jake sa loob ng isang taon. Sa panahong ito, tumanggi si Tim na makipag-date, sa kabila ng interes mula sa ilang mababait na babae sa kumpanya. Nadama niya na mananatili siyang isang may asawang lalaki hanggang sa maging pinal ang kanyang diborsyo. Kapag nangyari na iyon, malaya na siyang makipag-date, ngunit hindi bago. Nang tuluyan ng ma-final ang diborsyo, ipinagdiwang niya ito kasama ang mga kaibigan mula sa trabaho. Pagkalipas ng ilang buwan, tinawagan siya ng ina ni Candy. Tim, si Bernice ito. Mayroon ka bang ilang minuto? Tanong niya. Siyempre, Bernice, sabi niya. Ano ang nangyayari? Si Candy, sabi niya. HIV positive siya. Kaitatanggap lang niya ng kanyang mga resulta ng pagsusuri. Ikinalulungkot kong marinig iyan, Bernice, sabi ni Tim, ngunit sa totoo lang, hindi ako nagulat. Bukod pa rito, opisyal na kaming diborsyado ngayon, kaya walang magagawa ako tungkol dito. Hindi siya sakop ng aking insurance, at hindi ako responsable para sa kanya. Alam ko, sabi ni Bernice. Umaasa lang ako na baka maintindihan mo at makausap mo siya ng kaunti. Well, sa tingin ko kaya ko, ngunit hindi ko alam kung ano ang maitutulong nito, sabi niya. Pakiusap, pumunta ka lang at kausapin mo siya ng ilang minuto, pakiusap ni Bernice. Nag-isip sandali si Tim bago sumagot, okay, sabi niya. Pupunta ako para makipag-usap ng ilang minuto. Maraming salamat, sabi ni Bernice. Nagmaneho si Tim papunta sa bahay ni na Bernice at George at nagulat siya nang makita kung gaano kapayat at kaina si Candy. Lumakad siya papalapit sa kanya, ngunit ikinaway niya ang kamay sa kanya. Lungkot na umupo siya at inanyayahan siya na umupo sa sofa. Mukha kang maganda, Tim, sabi niya. Mas maganda kaysa sa naaalala ko. Kumusta ka? Okay lang, Candy, sabi niya. Bagong trabaho, mga bagong kaibigan, bagong pananaw sa buhay. Kumusta ka? Hindi maganda, sabi niya. Alam mo na HIV positive ako. Iyon ang sabi ng nanay mo, sabi niya sa kanya. Ikinalulungkot kong marinig ito, ngunit sa totoo lang, hindi ako nagulat. Alam mo ba kung kailan ka nahawa?
Sa tingin ko ito ay isa sa mga araw na ginugol ko sa kay Jake, sabi niya. Nang araw na iyon marami akong ginawang walang proteksyon na pakikipagtalik sa ilang lalaki. Alam ba ni Jake? Tanong niya. Umiling siya. Hindi pa, sabi niya. Kailangan kong sabihin sa kanya para magpa-test din siya. Sigurado akong hindi niya ito ikakatuwa, sabi ni Tim. Hindi. Malamang hindi, sabi niya. Tingnan mo, Tim. Gusto ko lang magpaumanhin sa iyo sa huling pagkakataon at umaasa na baka maintindihan mo sa iyong puso at patawarin mo ako sa ginawa ko sa iyo. Napagtanto ko ngayon na ang aking mga aksyon ay sumire sa maraming buhay. Maaari ko sanang sabihin na hindi sa anumang oras ngunit hindi ko ginawa, ako ay bobo at sakim at hinayaan kong mangibabaw ang aking mga hormone sa aking rasyonal na pag-iisip at ngayon ay nagbabayad ako para dito. Mayroon akong pinakamahusay na asawa at kasintahan na mahihiling ng isang babae at isinuko ko ang lahat para sa isang bagay na bago. Alam kong galit ka sa akin at mayroon kang lahat ng karapatan ngunit ayaw kong pumunta sa aking libingan nang wala ang iyong kapatawaran. Pinag-isipan ni Tim ang kanyang mga salita ng mabuti. Ito ang unang pagkakataon na naaalala niya na talagang nananagutan siya sa kanyang ginawa at kinikilala ang epekto ng kanyang mga aksyon sa iba. Maaari niyang ipagpatuloy ang pagkamuhi sa kanya, ngunit naalala niya ang kanyang mga sesyon kasama si Rose, ang pagkimkim ng sama ng loob laban kay Candy ay hindi makakatulong sa kanya na magpatuloy. Tumango siya. Okay, Candy, sabi niya. Pinapatawad na kita. Umiyak siya na nakaupo sa isang upuan. Naisip niya na yakapin siya at tumayo, ikinaway niya ang kamay sa kanya. Maraming salamat, Tim, sabi niya sa pamamagitan ng mga luha. Napakalaki nito sa akin kaysa sa alam mo. Makinig ka, gusto kong makahanap ka ng isang babae na kaya mong mahalin at pagkatiwalaan, pakasalan mo siya, at magkaroon ng mga anak. Tapos na ako, ngunit mayroon kang buong buhay sa unahan mo at karapat-dapat kang maging masaya. Salamat, sabi niya, gagawin ko at kung gusto mong makipag-usap sabihin mo lang sa akin. Okay, tumango siya habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Gagawin ko, Tim, sabi niya, salamat sa pagpunta at pakikipag-usap sa akin. Sobra kitang na-miss nitong mga nakaraang buwan, miss ko ang babaeng pinakasalan ko. Sabi ni Tim ng kalmado. Sige, kamusta na pala sina Jake at Mike? Umiling siya. Hindi maganda, sabi niya. Kamakailan, naging napakalupit niya, hindi niya tinanggap ng maayos ang pagkatalo sa iyo sa korte. Marahil alam mo na ang kanyang negosyo ay nagdusa ng sobra kamakailan. Napansin ko, sabi ni Tim. Sinaktan ka ba niya? Hindi pa, ngunit sobrang harsh siya, sabi niya. Gusto mo bang samahan kita kapag sinabi mo sa kanya ang tungkol sa iyong diagnosis? Tanong ni Tim. Hindi. Ngunit salamat sa pagtatanong, sabi niya. Pananagutan ko ito at kailangan kong harapin ito. Alam mo, lagi kong iniisip na kung sinabihan ko lang siya na umalis noong unang araw ng camping, magkasama pa rin tayo. Posible iyon, sabi ni Tim, ngunit may kutob ako na sa isang punto ay mangyayari pa rin ito. Matagal ka na niyang pinagnanasaan. Sa tingin ko tama ka, sabi niya. Sige, pagod na talaga ako, at kailangan kong magpahinga bago ako bumalik, salamat sa pagpunta. Napakalaki nito sa akin kaysa sa alam mo. Walang anuman, Candy, sabi niya, at tandaan, tawagan mo ako kung gusto mo lang makipag-usap. Sige, tumango siya ng mahina. Gagawin ko. Palem, Tim. Dagdag niya. Isipin mo ako paminsan-minsan. Sige. Naramdaman niya ang isang tiyak na pagtatapos sa kanyang huling pahayag at nagtaka kung balak niyang gumawa ng self-destruction. Gagawin ko, sabi niya, huwag ka lang gagawa ng anumang katangahan, okay? Ngumiti siya. Hindi ako gagawa, sabi niya. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Lumapit sa kanya si Bernice bago siya umalis. Salamat, Tim, sabi niya habang niyayakap siya. Napakalaki nito sa kanya kaysa sa iniisip mo at sa akin din. Walang anuman, Bernice, sabi niya.
Bantayan mo siya. Okay. Gagawin ko, sabi niya. Pagkalipas ng ilang linggo, nakaupo si Tim sa kanyang sofa na kumakain ng hapunan at nanunood ng balita sa gabi nang marinig niya ang isang ulat na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang mga bangkay ng isang lokal na negosyante, ang kanyang anak, at isang babaeng pinaniniwalaang kabit ng lalaki ay natagpuan kanina ngayong araw sa kung ano ang pinaniniwalaan ng pulisya na isang double homicide self-destruction, sabi ng presenter. Si Jacob Hudson, presidente at tagapagtatag ng Hudson Consulting, kasama ang kanyang anak at isang babaeng hindi pa nakikilala ay natagpuang patay, lahat ng tatlo ay nagdusa ng mga tama ng baril. Sinabi ng mga awtoridad na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente at karagdagang mga detalye ay ibibigay kapag inilabas ang mga ito. Matapos makabawi mula sa kanyang unang pagkabigla, tinawagan ni Tim si Bernice. Humihikbi siya nang sagutin niya ang telepono. Bernice, ano ang nangyayari? Tanong niya. Kakakuha lang namin ng balita na patay na si Candy, sabi niya. Mukhang binaril siya ng lalaking iyon na si Jake, pagkatapos ang kanyang sariling anak at ang kanyang sarili. Oh my God, sabi ni Tim, nakita ko ang ulat ng balita at umasa ako na hindi siya. Siya nga, Bernice, sabi niya. May ideya ba ang pulisya kung bakit ito nangyari? Tanong ni Tim. Hindi pa sila 100% sigurado, sabi niya, ngunit medyo sigurado ako na sinabi niya kay Jake ang tungkol sa kanyang HIV at nawala siya sa sarili niya. Isinasagawa na nila ang autopsy. Ikinalulungkot ko talaga, Bernice, sabi ni Tim. Gusto kong malaman mo na hindi ko ginusto na mangyari ito. Alam ko, Tim, sabi niya. Ginawa ni Candy ang kanyang sariling kama at binayaran ito. Gayunpaman, mahirap mawalan ng nag-iisang anak na tulad nito. Natutuwa lang ako na nagawa mong makipagkasundo sa kanya. Gusto kong isipin na nasa mas magandang lugar na siya ngayon. Sige, ipaalam mo sa akin kung may magagawa ako, sabi niya. Salamat, Tim, sabi niya. Ang memorial service ni Candy ay ginanap pagkalipas ng ilang linggo, at nag-day off si Tim sa trabaho upang makasama ang kanyang mga magulang. Ayon sa mga resulta ng autopsy, parehong sina Jake at Mike, tulad ni Candy, ay natuklasang HIV positive. Mula sa kung ano ang pinagsama-sama ng pulisya, sinabi ni Candy kay Jake ang tungkol sa kanyang diagnosis at iminungkahi na magpa-test sila. Nang malaman ni na Jake at Mike na positibo rin sila, binaril ni Hudson Sr. ang ulo niya, pagkatapos ang kanyang anak, at sa wakas ang kanyang sarili. Gumugol si Tim ng ilang araw sa pagluluksa sa pagtatapos ng buhay na naaalala ang magagandang taon na ginugol nila ng magkasama. Pagkatapos isang araw na wala sa loob ng asol nakatanggap siya ng isang pagbisita mula kay Cynthia Stone, isa pang kinatawan na nagtrabaho sa kanyang koponan. Hello cowboy, sabi niya, gusto mo bang sumali sa amin para sa happy hour ngayong gabi? Mukha kang kailangan mo ng kasama. Pinag-isipan ito ni Tim ng isang sandali, halos tinanggihan niya siya ngunit pagkatapos ay nagbago ng isip. Ano ba? Sabi niya. Kailangan ko ng magandang kasama sa ngayon. Siyempre sasamahan kita. Kung gayon, pumunta ka sa Hitchhikers pagkatapos ng trabaho. Okay, tanong niya na nakangiti. Pupunta ako, sabi niya, salamat sa paanyaya. Kaya nagpapatuloy ang siklo ng buhay. Naisip niya nang umalis siya.